Eto po, marami pong sinabi po ito si, Senator, o si, Ombudsman Boyeng Remulla tungkol po dito sa pa-file ng, pagkakaroon po ng piyansa 'no, nakapagpiyansa. Uy, mukhang Tagalog na kayo, ah. Hindi, gano'n pa rin. Tungkol po sa pagpepiyansa ni, Ramon Revilla, eto po yung mga binitawang pananalita nito ni Ombudsman Remulla 'no. Mukhang metrong mabaho, daw dito kay, Ramon Revilla at tsaka kaya po napalaya. Kasi sila sa ombudsman, bago po sila magsampa ng kaso o bago po nila, dinidismiss na po nila pagka sa tingin nila ay walang certainty of conviction 'no. So lahat daw po ayon kay Remulla 'to, lahat daw po ng mga kinasuhan nila may certainty of conviction. Kaya kung non-bailable po yung sinampang kaso, dapat ayon sa pamantayan ng ombudsman, dapat hindi makapagpiyansa 'tong mga tao na 'to. Kaya lang nga may tumabaho, 'no. Tsaka yung botohan po diyan, meron po nag-dissent, dito po sa, Sandigan Bayan, 'no. Kaya lang sa isang banda naman kung susuriin natin, makikita po natin na si Ramon Revilla kaalyado po 'to ni BBM. In fact, ito po ay tumakbo sa ilalim ng, alyansa o yung partido o yung grupo ni BBM na lumahok noong 2025. Natalo nga lang. Kaya ang tingin ko rito kay Revilla, parang ano lang, yung dahil hindi naman siya nanalong senador, wala 'tong epekto sa botohan dito sa nagaganap. Kasi ang mga kasabay ni Revilla na inakusahan, 'no, si Ping Lacson din yung nag-ano rito, eh. Ang alam ko na panahon din ni Ping Lacson yung lumantad 'tong mga pangalan ni Revilla, sa Blue Ribbon, pangalan ni Revilla, nito ni Villanueva, Chis Escudero, tsaka 'to si Jinggoy, 'di ba? Oh, 'yan yung tatlong, tatlong, senador at isang former senator. Kaya lang ang natuluyan lang si Revilla. Kasi ang tingin ko nun, nung, dinidiinan 'tong tatlo, Revilla ay si Estrada, Escudero, tsaka 'to si Villanueva, dahil 'to sa may kinalaman sa magaganap na impeachment kay VP Sara na hindi pa po nasasalang nun, 'no? May kinalaman 'to sa impeachment dahil gusto nila matiyak na si VP Sara, yung, powers that be, si VP Sara ay ma-impeach o ma-convict at hindi makatakbo sa 2028 election. Anyways, bakit palalayain, Boss Buds, 'di ba? Yan yung question niyo, eh. Bakit palalayain si Revilla kung may tsorya kang gano'n, bakit naman nila papalayain si Revilla ngayon, samantalang ang gandang propaganda piece ni Revilla na, katunayan, yung kaalyado ay nakakulong. Yung kaalyado, kaibigan, actually sinabi ni BBM yan, eh, na kaalyado at kaibigan niya, 'di ba? Pero napakulong. Magandang maganda 'tong ano na parehas sila. Kaya lang, alam niyo yung Revilla, malakas din po yan panghatak ng boto, eh, malapit na botohan, eh. Pero alam niyo, kayo ba naniniwala kay Boyeng yung sinasabi niya na parang lugi yung ombudsman? Na ayaw talaga nilang lumaya si Ramon Revilla? Na parang talo sila dito sa pangyayari na 'to? Ako kasi yan ang problema natin. May trust issue na talaga tayo sa gobyerno
kasama na tong ombudsman. Bagamat sinasabi na ang ombudsman ay nagsasarili, may sariling palo yan, hindi siya under ng pamahalaan, pero si Boying mismo parang ano di ba? Parang ayon nga kay Erese, mukhang ginawang ombudsman si Boying para ipagtanggol si BBM o maging kasangkapan ni BBM laban sa kanya. Ngayon nakikita po natin yun. Yung sinasabi ni Erese na mukhang kinakasangkapan yung ombudsman. Dahil halos lahat ng mga kritiko kakasuhan. Kung hindi man nakasuhan na, napakulong na, balak kasuhan o ginagamit yung banta na kakasuhan para mapasunod, no? Ito nga, yung dalawang tinatawag nating Judas na si Iscariote at saka to si Judas Lord Villanueva. Okay. Ang hirap pagtiwalaan ng admin na pareha sila pagdating dito sa flood control o pareha sila pagdating sa corruption. Kasi one way yung nakikita natin. Sino naman yung sa antagal na po ng issue na to, 1 taon na mahigit buhat nung binitawan ni BBM yung mahiya naman kayo. Sino naman sa parte ng administrasyon yung nakulong na? Bukod po sa Bulacan, mga district engineer ng Bulacan, yun ngang isa sa pinakamalaking kumita, yung si Alcantara. Mukhang hindi pa po matutuluyan na makulong dahil ginawang mga state witness. State witness po, laban kanino? Yun yung problema natin. Kung sila po, si Roberto ba yun? Yung Yusek Bernardo pala, Roberto. Si Yusek Bernardo, kung sila po ay ginawang state witness, tsaka to si Alcantara, sa kanino po sila state witness? Laban kanino? Kasi wala pong silbi yung pagiging state witness nila kung wala naman po silang napakulong na mas mataas sa kanila yung posisyon. State witness, laban kanino? Tong mga DPWH ng Bulacan. Sino yung tinuturo nila? Kung wala naman silang tinuturo maliban sa pagsoli nila, hindi siguro questionin din dapat natin yung pagiging state witness ng mga to. Paano ka magiging state witness kung wala ka namang nalulutas na problema o na hindi mo naman nalulutas yung kaso? Di po ba kaya tayo naglalagay ng state witness para malutas yung kaso? Kung wala namang nalulutas na kaso, bakit may state witness? Katulad niyan, yung pinakamataas po na posisyon supposedly, ngayon, gusto ring balikan na nakakulong, na nahuli at napakulong, si Bunuan, gusto ring gawing state witness. State witness laban kanino? Sino pa mas mataas kay Bunuan na nakakulong ngayon? Wala naman. Imposible namang state witness sila kay Marcoleta. Ang ini-expect ko nga, state witness sila kay Ramon Revilla. Pero laya na si Ramon Revilla. Kanino sila state witness? Okay, parang ang hirap po na gawa tayo ng parang yung sinasabi ni Ombudsman, kung paniniwalaan natin, sinasabi niya, mahirap talaga tong laban. Kasi
may trumabaho para sa pagpapiyansa ni Bong Revilla. Dapat, kaya namin sinampahan yan dahil talagang alam naming may kasalanan. Ganun yung gustong paratingin ni Revilla, pero may trumabaho pa rin. Ganyan kahirap. Ngayon, hindi pa nakukulong si Martin Romualdez. Halimbawa pong makulong si Martin Romualdez. Halimbawa lang, hindi natin alam kung makukulong si Martin o hindi. Baka ganyan lang din ang mangyari. Magkaroon lang din ng tinatawag ni Boying Remulla na tumarbaho. Ano naman kinalaman ng soft drinks? Alam niyo po, kahapon ko pa po yan. Inuunti-unti ko lang. Kasi parang matagal na ba akong hindi nagso-soft drinks? Hindi kasi ako nakabili ng buko eh. Huwag niyo na po problemahin. Hindi naman po ako araw-araw nagso-soft drinks. Kahapon lang. Kahapon pa yan. Parang hinanap-hanap lang ba ng panlasa natin? Okay, ang nakakatakot, kung sinasabi to ni Ombudsman na may tumarbaho, paano yan kung napakulong nyo si... ang napakulong nyo susunod ay si Martin na? Baka pag nakalaya sa Martin, ganyan lang din yung sasabihin mo. May tumarbaho. Okay, anyways. Tapos eto pa, ang problema natin kay Martin, hindi pa nga nasasampahan ng kaso, hindi pa nga napapahuli si Martin. Ang kinakatwiran na kaya ng kanyang abogado, bakit nyo paniniwalaan yung mga witness na na-discredit na ng DOJ? O kasi ang DOJ, pinasasampahan ng kaso tong mga 18 Marines eh. Dito sana papasok yung pressure mula sa tao. Oh. Ngayon, eto, pressure mula sa tao na magmumula yan sa panonood nila ng hearing sa Senado. Kasi kung nag-hearing po kayo sa Senado dyan sa flood control, makikita po ng mamamayang Pilipino kung sino yung mga tunay na magna. Masasalang po dyan. Dyan po namin nakita si Napoles eh. Sa Blue Ribbon, ganyan po ka-importante yung Blue Ribbon Committee. Hearing. Itatanong daw kay Boying. Kita nyo naman, Senator Ping Lacson at Senator Erwin Tulfo. Gusto nyo si Boying na lang si Boying na lang yung mag-imbestiga sa mga flood control. Nakita nyo naman yung sinasabi ni Boying ngayon. Napakulong na nila si Revilla. May tumarbaho daw ng piyansa ni Revilla. Dapat tulong-tulong kayo. Hindi kaya ng ombudsman yan. Eto kung tapat sila, kung paniniwalaan natin yung sinasabi ni Boying. Tapos ibibigay nyo lang din kay Boying yan. Ang laki po ng problema. Sabi nga ni Ping Lacson, nasa inyo na lahat ng mga papeles o mga ebidensya. Bakit hindi nyo na lang ituloy? Kasi kung aasahan nyo lang nga yung ombudsman, ganyan lang yung ikakatwiran ni Boying. Kung nakita ng tao, halimbawa may naisa lang kayong isang congressman na nakita ng tao, grabe pala tong ginawa nitong congressman na to. Mahirapan na silang baliktarin basta-basta kasi magagalit yung tao. Mahirapan na sila na, halimbawa lang po yun, may isa pong, tignan po natin, sino na po yung mga nakakulong talaga? Paano yung mga taga-Bulacan? Tanong, sa Bulacan lang po ba may ghost project? Sa Bulacan lang po ba binabaha? Katulad ngayon, nakita ko na, kakanood ko lang, sa Mandawi, Cebu. Video ng mga baha.
Bakit Bulacan? Bakit Bulacan lang yung mga nakakulong? Wala po bang DPWH sa ibang lugar? Taga DPWH ng Bulacan lang ang mga nakakulong. Isang kontraktor lang o mag-asawang kontraktor lang. Ibig sabihin, buong Pilipinas, diskaya lang po ang kontraktor. Nasaan na po yung mga ibang kontraktor? Bakit hindi po sila nakakasuhan? Bakit hanggang ngayon, diskaya lang po yung nakakulong? Hindi ko po sinasabing wag niyong ikulong yung diskaya. Ang sinasabi ko, bakit sila lang? Sila lang po ba yung kontraktor? Si BBM nga po nagsabi, top 15 ba yun o top 20 yung sinabi ni BBM? Pinangalanan lang niya eh. Ito yung top 15. Yun yung problema natin eh. Ang laki ng problema ng flood control. Iilan lang yung napapakulong, wala pa malaking isda talaga. Yung pinakamalaking isda, supposedly, na dating senador na si Ramon Revilla, laya na. Oh. Si Marcoleta, wala namang kinalaman sa flood control. Imagine ninyo, yung nakakulong pa, mas marami pa nakakulong na malalaking tao na walang kinalaman sa flood control. Nag-iimbestiga sa flood control si Marcoleta. Siya pa yung nakakulong ngayon. Ang pangit sa optics. Optics na lang nga pinaglalaban nyo. Ang pangit pa po sa optics ng nagaganap. Bago tayo, matindi po. Kaya nga dapat hindi tumitigil. Kami na nakikiusap dito kay Erwin Tulfo tsaka kay Ping Lacson. Tumulong kayo sa ombudsman. Kunwari po, talagang mga tapat yun ng ombudsman. Tulungan nyo kung gusto nyo talaga ng anti-corruption talaga kayo. Huwag nyo pong kasi minsan ginagarapal eh. Minsan ginagarapal ng mga, anong tawag dyan? Ng kalaban ng mga Duterte na pinamumukha pa eh. Na tinatarbaho talaga namin kayo. Tignan niyo sinasabi ni Lacson. Wala nang pakundangan yan eh. Hindi na nag-aano na kasi anti-corruption siya. Hindi na. Talagang sinabi niya na pinunterian nila yung Taguig kasi madaldal dahil kadadaldal nito ni Cayetano. Mahirap po yan.